Welcome to the Pricey Plate Podcast. I am Alamani Untong, And I am Fatima Ambilang, and we are your hosts for today's talk. well, ano nga ba yung magandang pag-usapan natin ngayon, Fatima? Alam mo ba yung interesting na topic na pwedeng pag-usapan ngayon? Yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yes, lalo na sa usapin tungkol sa pagkain. Exactly. Baka may ma-share ka na, di ba, na experience mo ba? Ako as a student na nagdo-dorm, simula nung tumaas yung presyo ng bilihin, parang nahirapan na ako mag-budget ng pang-araw-araw ko na pagkain eh. Especially sa pamamalengke ko kung paano ko siya babudgetin sa pang-araw-araw. I think lahat tayo relate sa usapin na yan. Yes. Parang recently lang din nung pumunta ako ng palengke. Same situation, pero grabe, yung 1,000 natin ngayon, wala na siya masyadong nakukuha sa palengke. Diba? Kahit budgetin mo, hindi pa rin enough eh. Kulang pa rin talaga siya. Pero mas maganda sigurong pag-usapan nito kung may kasama tayo na guest speaker for today's talk. Yes. Hindi lang isa ata, no? Na speaker. Tama. Siguro the more the merrier. Yes. So siguro huwag na natin itong patagalin pa. Let's welcome Cherise Princess Alindao. And Rose Abelia. Hi! Hello! Welcome to the program. Thank you. Yes, syempre, first of all, batiin muna natin yung mga listener natin. Hi, listeners! Hi, guys! Yes, di ba? Since ang usapin natin ngayon, no, ang topic ng podcast natin ngayon is about food inflation. Yes. Baka may ma-share din kayo to our listener about it, with your experience. Well, you know what? When it comes to inflation, no, di talaga nato na siya maikayan sa economy. Because every now and then, nagbaba ang money, and then gataas ang bilihin, and then we have our problem na gina-face right now, di ba? Gas, Yes. rice, Exactly. yeah. How about you, Cha? Yes, nakaka-apekto talaga siya sa lahat ng mamamayan. May kaya ka man, o lalo na yun sa mga nasa mababang estado ng pamumuhay. So, it affects everybody. And Oo, this is tama. something concerning as well. Yes, nowadays. na-mention mo nga yun, no, yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Siyempre, ano sa tingin mo yung nagiging apekto nito sa mga bilihin natin sa pagkain? Of course, 'di ba? Tumataas ang gasolina, and then even though ginaangkat natin siya, 'di ba, sa farmers like provinces. Yes. Tapos, Yes. 'di ba, from the province ano pa na siya, travel to Yes. the city. And then, 'di ba, as a student din, 'di ba, siyempre, mahal na siya na meron ng patong, taxes, and then na-apektuhan tayo. Ang mahal na ng bilihin. Nagmahal yung gasolina, Nagmahal yan ang dahilan din. kung bakit nagmahal Yes. din ang mga bilihin sa pagkain. Ikaw baka may ma-share ka rin na, Cha, about sa experience mo sa pagtaas ng presyo sa pagpalengke, ganyan. Oo naman. Lalo na ako as a working student, alam ko talaga yung halaga ng bawat piso nowadays. Kasi, like, tulad nga ng sabi nyo kanina na sa 500 pesos o 1,000 mo, maliit na lang talaga yung nabibili mo dyan. So, it's very important na wais ka in terms of budgeting and planning your every meal at the same time. Yes. So, yun yung Well, compare then and now, ano yung mga napapansin ninyo? Di ba? Na tungkol sa pag-budget. Budget. Compare na, dati kasi, di ba, ang dami nang nakukuha ng 1,000 natin. Di ba? Pero ngayon, saan naabot ang 1,000 niya? Parang Parang hindi ganun, lang hindi lang 1,000, dati nga 100, malaki Di din ba? para sa atin. Exactly, may mauulam ka na for whole day. Pero ngayon yung 100 mo, parang Pamasahe. Pamasahe lang. yung iisipin mo na ikakain ko ba to, ipapamasahe ko na. Di ba? Minsan rin Ako tayo. nga, as a dormer, minsan sa pagtipid ko, naglalakad na ng pauwi. Di ba? Exercise din. Yan! Kaya naman yung sarili naman talaga. Well, di ba, sabi nga according to PSA, the food inflation rose over 2.8% in March 2026. Grabe yung presyo ng bilihin. 2.6, imagine, di ba? One thing that I've researched, na yung peso daw na noong 2018, which is ngayon na 2026, naging 0.75. So, ano na to? It's not a peso anymore. Diba? Sorry, Philippines is not a peso anymore. Dollar bills na eh. Ano na to? Cents na lang ba tayo sa ano?
Yeah, pero hindi din naman natin masasabi na walang ginagawang hakbang yung mga yung gobyerno. May mga ginagawa din naman silang hakbang sa ganitong pangyayari ngayon about sa food inflation sa Pilipinas. Pero hindi lang natin may kakailan na it's actually a long process. Hindi siya madaling masusolusyonan. At aminado naman yung mga eksperto natin sa agrikultura regarding on this matter nowadays. Naging focus din tayo siguro ang government natin to the agriculture para, di ba, hindi na tayo aangkat sa iba. Yun yung dapat i-promote natin, tangkilikin ang sariling atin, di ba? Yung bigas nga, di ba, sometimes kayo binibili sa Taiwan. Oo. Dapat dito na lang, di ba? Yes. At least makaka-help pa din tayo sa farmers. Yeah, since na pag-uusapan naman na natin yung tungkol sa gastusin, may tanong ako, kailan nyo huling naramdaman na parang umiikli na rin yung pera mo or yung budgeting mo sa palengke or sa Or groceries? kailan ba na-realize na hindi na pala enough yung ginastos? Actually, last year, kaya pa ng 4K to 7K yung food lang ha. Pero ngayon, 10K na talaga kailangan. Di ba? Kasi hindi mo na makukumpleto yung mga needs mo eh. Oo. Sa loob Doon mo ng- na Kaya ang nararamdaman. nutrients yung body natin. It would be affected, right? Yes. Yes. Ikaw as a working student, di ba, na-mention mo kanina, ano yung apekto ng pagtaas ng presyo sa'yo? Since lalo na siya na working, mas maraming binabayaran. Iniisip. Actually, like, I always, ito yung laging sinasabi ko sa sarili ko na that moment na nadagdagan yung responsibilidad ko sa buhay, doon ko naramdaman na ang hirap pala ang hirap sa in terms of adulting na. Di ba? So, hindi madali. Yung ginagawa ng mga parents natin, dati na hindi dapat magsasali ng pera. So, na-apply ko na siya ngayon. So, ganun katindi yung mga nangyayari nowadays. But, yung tanong dito is, ano nga ba dapat natin gawin? Yes. Or Solution since sila day. yung mga speaker, baka meron mga tips or advices sa mga audience. First, smart budgeting and Yes, meal true. planning. Then, at the same time, tulad na sinabi natin, tangkilikin ang sarili natin. So, we need to buy to our local farmers para sa mas murang halaga. And isa pa dyan is, we should support and promote local products as well. And pwede na tayo mag-bulk buying good. Kasi mataas yung presyo ng gasolina. Oo, yun. So, pwede tayo na makisabay na lang sa neighbor natin na, uy, pwede tayo. Actually, hindi ko naisip yun. Sana na lang talaga may mabait tayong kapitbahay. Ewan, kapit-bahay tayo ba? Bili mo na lang ako, parang libre na, di ba? Pero yung additional mga Cycle, tipid diba? tips din, di ba? May additional tipid tips din. Yung gastusin mo lang kung ano yung kailangan. Yes! to- Needs over wants. And Exactly. sa mga taong bahay din natin, you can also start gardening, planting. Makes sense, Kasi makes sense. nakakatulong din yun sa Yes. pag-budget natin. Pero na lang sa mga hindi kumakain ng gulay dyan. Sino kaya yung mga You got to learn how to Yeah, how about your Rose? Actually, yun nga, nakaka-relate ako na needs over wants. Kasi, Yes. di ba, ako marami akong mga gusto eh. Although pagkain lahat, pero syempre, kailangan din. Yung mga personal wants mo, no wants. Parang gusto ko palagi na Jollibee kaya. Tapos inasa, tapos naman, hindi na pwede. So, dapat magluto na. Laging sa bahay na lang. Oo. Yes. Alright. Di ba yung, lalo na mga students, makaka-relate yung students Canteen, yan. tapos every, binibili ko, parang gusto ko yun. Binibili ko yun. Kami nga dati, ng mga kaklase ko, like, Jollibee or ganito, McDo. Ngayon sa karinderya na lang talaga kung saan kami mas mapapong. And isa pa na advice ko sa mga students ngayon, di ba, ugali ng mga magtutropa yun yung after class kumakain sa Jollibee. Ang tipid tips ko sa inyo guys, mas better na magdala na kayo ng Baon. Sa bahay pala magluto na kayo ng itlog, ng hotdog, tas kanin para makatipid na Makatipid, kayo. yes. Di ba? Okay. Thank you so much kasi binigyan niyo kami ng chance na syempre makarinig din ng story about the topic, And the which is experiences food din. inflation. Yeah, thank you so much, Charissa Linda. And Rose Abelia. Yeah, and I hope the listeners today have may natutunan sa And nakakuha ng tip sa pag-yes. Exactly, guys. especially sa mga students natin. Well, yes, thank you so much, Charisse and Rose Abelia, for sharing your experiences and thoughts about this topic.
Well, I think that's all for our talk for today. I am Alamani Untong. And I am Fatima Ambilang, and this is The Pricey Plate Podcast!